compressor lang kasi ang maapektuhan dyan pagka nag-voltage drop siya. Oh. Talagang humina ng gusto, ano? Ganon. Oo nga, nagwa 160 lang po. Tapos subukan na natin magsabit. So ayan, kakamatay lang. Tapos inurasyan ko siya kanina, mga farmer. Ganyan, eto 12 degrees, negative 12 mamamatay. Ayan na, isang magandang buhay mga farmer. Silip ulit tayo sa ating choy choy. Eto, medyo yellow. Ibig sabihin yan po ay kulang sa pwedeng nitrogen. Ayan. So yan, linagay ko sa naaarawan mga farmer. Yan, titingnan natin. O baka sobrang kapal naman ang nilagay ko. Yan pa yung kailangan nating malaman. Pero at least tumubo na. Ayan. Shoutout pala kay Brother Bernard De La Cruz, dahil nag-send po siya. Actually nakita ko na din yon. Ang hinahanap ko kasi 8 rows. Para syempre 8 rows, konti lang naman diferensya. Pag hinila nyo yung 8 na inaanuhan, di ba? Yung machine 8 na po yung natataniman, unlike dun sa 6. So 25% less effort, di ba? Tama ba? 2 of 8. Kung 6, oh hindi lang, mas konti ang effort mo. Ay, namumulaklak na po ang ating mga mangga. Ayun oh, kita nyo yun. Pati Indian mango meron na din. Pero tayo ay pupunta sa ano yun, iihawin daw. Andiyan na po si technician natin, Marvin. Freezer tayo, freezer na sigang na tilapia. Siya po, nanyaman yata na dami ng kamatis oh. Dami na pala kamatis na naman. Yan na, patapos na po yung mga kamatis natin. Si mama kaya baka gusto niya rin. Every other day pinangunguha ko siya ng talbos ng kamote. Kailangan na naman mag-abono. Ito hindi ko pa nalalagyan ng abono. Ito ang gusto ko mamunga ng malaki eh. Hindi pa panahon. Ay, let's see. Sina Bebe ay umalis dahil nagtingin na ng halaman niya. Sinasabi ko ngayon alis na naman sila. Buti na andyan si Nathan. Ako kasi as much as possible isang alisan, mahit mo na lahat. Ay, naglalatag-latag na pala. Sige, dito muna tayo sa freezer. Huwag muna tayo dyan sa Bermuda. Oy, sigarilyo nyo baka mahulog sa nak ng tipaklong. Sunog ang plastic. Ay, ano na, bagong gupit ah. Ay, ilang seconds? Ilang seconds linagay mo? Hindi, wala po, pwede po ito pinalamig. Pinalamig mo muna. Pinalamig ko muna para magaling. Pagkulang po muna. Magkano daw yung compressor? Compressor, wala po akong makikita maliit. Puro 3-phase lang. Galing. Yan lang po muna kasi nasa taas kasi ang ano nito eh. Ventilation pataas. Oh. Negative 10 na pala oh. Nakapaloy pala po yung yan, 11. Kasi papalinis ko pa to. Nakakalimutan kong palinis. Para masubukan na sana. Patakbuhin ko muna mga 2 araw no. Ganito po yung gagawin ninyo pagka nag-i-start po kayo nito. Halimbawa po kasi sa ano, nag-uumpisa nag-i-start kayo ng ano, mag-uunaan kasi ng higop ng kuryente ito. Kaya aabangan ninyo. Pag pinaanda ninyo, nakatutok muna kayo. Tapos malalaman nyo naman pagka nagtuloy-tuloy nyo, bumababa na yun ng mga negative 15 o kaya 19, saka nyo na iwanan. Kasi papatayin nyo ulit, re-reset nyo kasi magagaw yan, mahihirapan yung ano. Pagka naka-stable na siya, saka nyo, kasi pagpapatay sa hindi ko dyan, magre-reset.
Pero pagka naka-stable naman na, nakahigop na yan. Pagka nag-automatic yan ulit, okay na yan. Okay na. Ganyan ang gagawin nyo po sa style. Yung pag-start pa lang. Oo, pag-start. Tingnan natin. Kasi gusto ko rin patakbuhin ng isang buwan eh. Pwede po. Kaya naman ano? Dire-diretso no? Pwede. Bagay, ginawa ito pang dire-diretso talaga, di ba? Oo. Kasi gusto ko malaman yung consumption din. Wala namang problema kasi pagka nag-ganit, nag-high amper kung ano man, nagkaroon ng kuryente, nag-voltage drop, matik naman papatay niya yan, may protector po yan. Matik iti-trip niya yan. Ayan. 11 namatay na. Oh. So ilang ano kasi degrees ang ano nito? Binababa Sa bago mag on uli? mga dalawa po, babawas. Oh, dalawa lang pala. Hindi siya pwedeng i-program ano. Lumang ano kasi. Oh, yun nga akala ko pwedeng i-program. Pero sabi niya matagal naman daw magano. Tapos maglalaro-laro na lang ito dahil Oo, naglalaro Oo. na pagka tapos 11 ayan oh. ano po ito, ilalagay ko ng mga 1 minuto. Bago bakit pwede din ano. Para talagang buwelong-buwelo. Opo. Yung timer relay kakabit na. Para buwelong-buwelo yung ano, bago yung compressor, bago Kailangan na nating tapusin. Mayroon po akong customer sana nagtatanong na kung kailan ako Antike? lilipad. Opo. Antike. Biyahe siyang antike. Tama. Pagka okay na po ito, papalinis ko na. Sanitize everything. Malinis. Tapos start natin ng mga 2 araw. Pagka wala po naging problema, edi pwede na tayo magsabit ng baboy. Masubukan na. Basta pagka parang hirap siya, ang gagawin nyo lang po, ano nyo lang, re-reset nyo lang, papatay nyo. Patay? Saan ako magpapatay? Turo mo. Naman po i-reset ninyo yun. Yan. Ito lang ang pindot. Oo, dito lang. Hayaan nyo siyang umaandar kasi ito hindi naman wala ng problema. Ang compressor lang kasi ang maapektuhan dyan pagka nag-voltage drop siya. Talagang humina ng gusto ano, gano'n. Opo nga, nagwa 160 lang po. Ay grabe. 155 yung kuryente. Yan po ang problema namin dito. Yung kuryente namin dito talagang medyo mababa talaga. Kaya ko man kapitan ng ano. Pero nag-order pa ako ng compressor. Mayroon daw mabibiling ayun nga, 8 plus. Depende pa sa shipping fee. Antay ko po yun. Talagang hindi obra. Single phase. Kasi pagka nag-compressor, ano na yun, mas simplified na yung... single phase lang po yung kasi. So wala nang ano yan. Pero kayang isalpak dyan. Kaya po. Babaklasin lang yung compressor bono yun. Pwede nyo ibenta rin yan. Sino naman maghahanap ng 3-phase? Sa Maynila po, sa Napuntas Marami po. Kaya nga ayun pala ko kay Tito yung ano transformer kasi marami naghahanap sa akin yan. Pinaano ko sa kanya, sabi ko linisin mo kasi transformer. Nabaklas na ba? Ayun. Sabi mo, baka may benta pa niya ng 20. Nabaklas na po pala yung transformer. Wala na oh. So tingnan nyo, 11 siya kanina. So maglalaro na nga lang ito. Ayan, nag-10. Ganon-ganon na lang yan. Bilis din naman lumamig. So hindi naman siya talaga tatakbo. Maganda nga sana kung may ano mo no, yung mapoprogram mo ng let's say 10 degrees ano. Ganda sana no. Sabi ko nga nung last vlog ko dito, may mga advantages and disadvantages kung gusto mong mas malamig kasi kaya mo pong ipunta sa mas malamig na part siya mas matigas po yung meat na mailalagay mo like the baboy no. Ang advantage po nung malamig na malamig mas mataas, let's say sabihin mo negative 20 ay mag brown out man po ng isang buong araw yung karne mo hindi masisira, wag lang bubuksan, diba? Ang disadvantage naman nun pag emergency wala kang mahuhugot dahil sobrang lamig.
mahihirapan ka. So yun po yung disadvantage naman. Pero yun nga, I think mas maganda na din yung naandun lang tayo sa gitna. Kasi maganda din po yung pupunta sila dito, yung baboy, sakto lang po yung lamig, yung magagalaw mo pa siya. Hindi gaanong frozen, hindi po frozen kumbaga. Nandun lang siya sa safe side, sa out of the danger zone na tinatawag. Hindi ko lang po sure kasi ang alam ko lang 3.9 degrees Celsius. O sabihin mo ng 4 degrees Celsius, yun po yung danger zone sa malamig. Dapat below ka sa 3.9, mas mababa para hindi magkaroon ng bakterya sa mga cold products. So yun, pinag-aaralan din namin. Sa hot naman, yun ang hindi ko alam, 60 something 60 plus ba? Hindi ko masyado nang matandaan kasi kami more on kami, nasa beverage kasi kami, nasa concentrate kami sa malamig mga milk, yung mga so yun ang namin. Nag-start siya kusa? Nag 9? Sa 9. 9, 2 degrees nga lang ang difference sayang, kaya sana yan naman. Isa na agad sa sanay. 2 degrees. So ayan, kung maganda sana sabihin mo ng 10 degrees tapos magbubukas siya ng 0, pwede sana. So, parang less than 5 minutes. Talo na pala ang Cleveland Cavaliers, mga farmer. Sinilip ko pa. Galing ako ng palengke na iwan ko pa yung binili kong tawag dito, yung binili kong tilapia. Nilapag ko doon sa ilalim sa baba nung kay Parik. Bumili ako ng gulay. Bumili ako ng leeks. Pag bit ko, bumili ako ng sayote para kay Chichi kasi pagka yung baon niya po minsan may mga gulay yan. May slice ng carrots, may slice ng sayote para sa kanya sa lunch niya. So ayun, nalimutan ko, naando na ako sa Gatchawin, pambihira. Ay sana hindi pala Gatchawin, Kakutod. Bumalik ako, buti na lang tinabi ni Parik. So ayan, umandar na. Ayaw? Mga -8. Nakapasok sa meron pa naman kaming ibang paraan pagka talagang hindi po umubra itong aming ginagawa na ito. Palapit na pa naman ang December. Yun nga, kaya nga po marami po ang ayaw kuhanin actually itong unit na to, yung storage na to. Naandun pa rin hanggang ngayon Marami nag-aalangan kasi pagka hindi mo talaga nabigyan ng magaling na technician yan, hindi mapapaandar. Pero mayroon pa siyang sinasabi na kung hindi talaga obra, mayroon pang isa. Ay, life. Actually okay na to farmer. Nagiging problema lang talaga namin dito is the kuryente, yung voltage mababa talaga galing sa doon sa baba. Mahina po yung bato ay hindi makasabay. So, ginagawa namin ng paraan na wag magsasabay yung compressor tsaka yung fan.
Ayan, hindi pa rin talaga mga farmer. Mahirap nga talaga from 3-phase. Dapat kasi pagka namatay ito, Okay sana yung unit ating eh. mabubuhay sa pusa. Oh, Kaso hindi ganun. nagkakaroon ng komplikasyon eh. Dapat ganyan siya. Pero yung unit all goods. Meron pa namang solusyon pa. Kaya lang. Ganda na sana. Yun na lang po yung pag nag-automatic, pag yung mabubuhay siya ng kusa, doon kami nagkakaproblema. No, automatic siya, di ba? Kasi pag malamig na, mamamatay. Then pagka na-reach na yung mainit na naman na temperature, doon na magkakaproblema. Hindi umubra yung relay timer ba yan? Timer relay. Pero meron pa namang solusyon. Compressor daw. Kapalitan ng compressor. Sabi ko nga mura lang naman eh. Hanap na lang tayo. Parang aircon na lang daw yun. Sana, di ba? Oh, yun po ang single phase na noon. Si single phase na tayo. Okay. May oras pa naman. Talagang pinahirapan tayo ng freezer na ito, no? Mukhang malaking tagumpay dito pagka napagana, ano Papayam? Nilalatag na pala nila. Oo. Oo. Yung mga langalan ito. Ayan, okay na daw. Kala ko hindi na eh. Isang minuto po bago mandar ang compressor. Okay na. Very good. Susubukan natin to ng mga 2 araw. Tuloy-tuloy. Yan na lang natin. Galing, galing. Mag-automatic po yun. Tapos ito, na-program na. Kasi Chinese eh, no? Wala siyang program, ano? Wala po, nangapa po. Nangangapa ka talaga. Nahirapan ako mangapa. So mamatay siya, tapos mag-i-start. Tingnan natin yan, mamatay. Pag namatay ng 11, tapos buksan na lang natin, titingnan natin. Galing ha. Natsaga. Ay, sana hindi naman mabilis masira. Hindi naman siguro po. Yung ano pala dyan, Papa, yung cover na sinasabi nila dyan. Yun na. Ay, ano na lang. Diyan po. Pagka pinatay nyo po yan, patayin na. Ang Yan, yung ano po. Yun lang yung naka-standby na power yung sa... So pag ira-run ko uli, paano ang gagawin ko? Yan na lang po kaya yan. Yan po. Ito, Ayun yung kapan na lang. okay na. Ayun, ayan, namatay na, 10 degrees. Oh. Naka-10 lang po yan. Sige, buksan po natin. Tingnan natin. Ayan, tingnan natin ha. Sabihin natin, kunyari, uminit na uli. Ayun, bigla yang iinit. Ayan, bigla yang bababa. Bababa yan. 9. Pag nag-8, aandar yan. Ayan. Oh. 1 minute daw bago umandar yung lamig 1 minute daw bago umandar yung compressor. So tingnan natin. So 8, maglalaro na lang siya. 10, 8, 10, 8, gano'n na lang, ano. So 8 degrees po ang pinaka niya. Okay na rin. Bibili na rin akong thermometer para may thermometer din tayo. Galing Mahal po ang ano. Tapos pagpapatayin ka to, ito lang. Kunyari lilinisin. Tapos on, ito lang. Simple na lang pala. Wala nang mga pindot-pindot. Ayos Very good Kaya anda na yan. Negative 3 nag-negative 3 Magbabago yan dyan eh. Automatic magbabago dyan. Ito po kasi siya nagka-problema. Ngayon, buti na lang nahalukay at na programmable naman pala itong ating inverter. Ayan na. Ayun. Galing ay 60 Hz. Okay. Very good Dens. Galing. So hayaan lang muna natin to. Tapos magsasabit na tayo ng baboy Papayam. Tingnan natin kung sa loob ng isang buwan magkano din ang konsumo, more or less. Yung babaan ng negative 12.
Negative 12. Akala na ito pa kabila. Ayun yung pa ano na eh. Mas gusto mong mas malamig. Opo, pakaliwa. Ganyan na lang siya, no? Basta 2 lang ang difference nila, no? Opo. Oh, okay. Yan lang pala. Negative 12. Ayos. Kainin mo na si Marvin at gutom na yan. Ayaw ko pa kasing iwanan. Okay. Oo nga eh. Galing, galing. So ayan, success na tayo. Umandar na. So ang susunod nating ano nito is kung eto mga ka-farmer, kung ito po ay magtutuloy-tuloy na. Ayan, syempre nasa trial pa rin tayo. Sabi ko nga trial, pero step by step tayo po. Ayan, tuloy natin yung ano kanina. Namatay po bigla. Wala akong dalang battery. So ayun. Gumagana na siya. So yun nga, sabi ko kanina. So titingnan natin kung magkakapag takbo ba ng tuloy-tuloy. Kaya dry run pa yan mga ka-farmer. Tapos pag after siguro ano bukas, pag okay pa siya, sana wala naman po maging problema, ay ano na natin, magpapalinis na ako. Tapos subukan na natin magsabit. So ayan, kakamatay lang. Tapos inurasyan ko siya kanina mga farmer. Ganyan, eto 12 degrees, negative 12 mamamatay. Tapos mag under uli siya ng 10. Ngayon yung from negative 12 to negative 10, pumapalo po ng 6 minutes bago siya umandar uli. Tapos yung under niya naman from 10, negative 10 to negative 12, pumapalo lang ng 4 minutes and 20 seconds yata, mga ganun lang. So mas maikli yung arangkada niya magpalamig. Tapos mas matagal po siya bago uminit papuntang negative 10. So parang ang nangyayari 4 under 6 pahinga. Tapos 4 under 6 pahinga. Pwede na. Gaya niya, nakapahinga na naman siya. So ayan, negative 12 na naman. So sana tuloy-tuloy lang na ganito. At nasa ano pa siya, dry run. Ay, salamat sa Panginoon. Nairaos na natin itong freezer na ito. At gumana na po ng, sana tuloy-tuloy na, no? Sabi ko nga kanina, ano tayo eh, step by step naman. So hindi tinigilan ni Marvin eh. Kasi wala pong ano itong freezer, wala yung ano, yung inverter niya, walang manual kasi Chinese. So sabi niya parang hindi mapoprogram, kagaya po sabi ko kanina, no. So iniwanan namin siya. Sige, sabi niya, hindi na muna ako kakain. Baka mawala yung sa isip niya yung ano ba, yung momentum. So yun, awa ng Diyos, nakapa niya po yung program. Pwede naman pala. So ayan, okay na tayo. Gumagana na. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Thank you, Lord.